Hindi nagtagal, lumipad palabas ang isang late mortal immortal na ministro, itong makapangyarihang late mortal immortal ang gumaganap bilang referee ng kompetisyong ito. Tumayo ang referee sa ibabaw ng ring at sumigaw, lahat, ang bagong Genius Immortal rank ang competition, ay opisyal nang nagsimula. Susunod, mangyaring anyayahan ang Premortal Immortal, kaya ang mga kalahok ay pumasok sa ring. Sa sandaling matapos magsalita ang referee, libu-libong pre-human immortal na mga lalaki at babae ang sabay-sabay na sumugod sa ring, at sina Lance at Belinda Ma ay sabay na lumipad sa ring. Sinabi ng referee, sa bawat kaharian, kunin ang unang 1,000 pangalan, mayroong 1,000 bilog sa itaas ng iyong mga ulo, isang tao lamang ang maaaring tumayo sa bawat bilog, pagkatapos ng 1 oras, ang sinumang hindi nakatayo sa bilog ay nangangahulugang lumabas, at sinumang nakatayo sa ang ibig sabihin ng bilog ay pagpasok sa unang 1,000. Pagkasabi niyo na ikinaway ng hukom ang kanyang kamay at lumitaw ang 1,000 bula ng tubig sa langit, na dahan-daang kumalat at pagkatapos ay naging bilog ng tubig. Sige, maaari kang magsimula, narito ang isang babala, walang sinuman ang pinapayagan na tumulong sa iba, kung hindi, sila ay madi-disqualify, at hindi pinapayagan na lumahok sa loob ng 500 taon, at kung ang sitwasyon ay seryoso, sila ay nasa parusang kamatayan. Ang lahat ng nasa arena, pre-immortal, ay agad na tumalon sa kanilang mga paa at sumugod sa langit upang kunin ang singsing ng tubig. Gayunpaman, ang mga bilog ng tubig ay hindi ganoon kadaling agawin dahil kapag sumugod ang lahat ng mga bilog ng tubig ay mabilis na gumagalaw at sila ay umaatake din. Halimbawa, nakita ni Lance ang isang pre-human immortal na maswerteng nakaagaw ng isang bilog ng tubig at pagkatapos ay mabilis na nakapasok sa bilog ng tubig, nang ang bilog ng tubig na iyon ay nagsimulang lumiit ng mabilis. At sa lalong madaling panahon pagkatapos, siya ay nahulog diretso mula sa hangin sa lupa, tila nasugatan ng husto. Sa makatuwid, ang bawat bilog ng tubig ay may nakakasakit na kalikasan, at ang bawat isa ay kailangang hindi lamang agawin ang bilog ng tubig mula sa iba, ngunit magagawang labanan ang mga pag-atake na dala ng bilog ng tubig. Direktang sumugod si Lance sa isang bilog ng tubig, at agad na tumakas ang bilog ng tubig na iyon. Wanna go? Tinakpin ni Lance ang isang malaking kamay at mahigpit na hinaila ang bilog ng tubig pabalik, at nang ito ay hinaila pabalik, ang bilog ng tubig ay hindi nalaglag, na nangangailangan din ng napakalakas na kontrol upang magawa ito. Sa karamihan ng tao, ang ilan sa mga taong nanunood kay Lance na hinihila ang singsing ng tubig ay medyo nagulat. Pumasok si Lance sa bilog ng tubig, mabilis na kumunat ang bilog ng tubig at sinubukang eye-buckle si Lance, napabuntong hininga si Lance at sinampal ang bilog ng tubig. Buzz! Ang singsing ng tubig ay nagpakawala ng huni, pagkatapos ay naging tapat ito. Nagawa ni Lance na mangagaw ng isang bilog ng tubig. Sa kalangitan, libu-libong mga silhouette ang kumikislap, alinman sa pag-agaw sa bilog ng tubig o lumalaban sa pag-atake ng bilog ng tubig, at higit pa rito, may mataong patuloy na bumabagsak mula sa langit. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa kalangitan, si Belinda Ma ay dumiretso sa isa sa mga bilog ng tubig, nang sumugod ang Bull Duncan. Belinda! Si Duncan ay abala sa pagsigaw, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Belinda Ma, isang malakas na pakiramdam ng nostalgia. Gayunpaman, nakatingin na ngayon si Belinda Ma sa Duncan ng malapitan, ngunit mukhang komplikado siya. Naisip ni Belinda Ma na dapat ay magustuhan pa rin niya ito ngayong nakita na niya ang dati niyang kasintahan, isa siyang taong kung tutuusin ay tradisyonal at dedikado. Gayunpaman, lumabas na nakatingin siya sa Duncan sa sandaling ito, ngunit hindi man lang siya nakaramdam ng kaunting saya sa loob, ibig sabihin ay wala siyang nararamdaman para sa Duncan sa loob. Hindi mo ari ni Belinda Ma kung ano ang mali sa kanya, ito ang kasintahang minsan niyang sinamba at minahal. Belinda, huwag kang mag-alala, tiyak na ibabalik kita at aagawin ka sa mga kamay ni Rendan. Sabi ni Duncan, lalo pang tumingin si Duncan kay Belinda Maria. The more na nagustuhan niya, mas gusto niya talagang umakyat at yakapin siya ngayon. Sabi ni Belinda Ma, Duncan, nandito ka rin. Hindi alam ni Belinda Ma ang sasabihin, kaya kinailangan niyang sabihin ang isang bagay na random na tulad nito. Belinda, hintayin mo ako, iuuwi na talaga kita, 3 taon ka nang naghirap. Ako. Belinda, don't worry.
Matatalo ko si Renden hindi na makakabangon. Also, this year, I will be in the top 200. I will be your pride. Kumpiyansa na sabi ni Duncan, naisip niya na si Belinda. Siguradong ipagmamalaki siya ni Ma sa pagpasok niya sa top 200. Gayunpaman, ang hindi alam ng Duncan ay si Belinda Ma mismo ay kumpiyansa na siya ay makapasok sa top 80, paano pa rin maipagmamalaki ng isang district top 200. Bull Dance Watercourse, Belinda, huwag na natin pag-usapan yan ngayon, I'm going to go grab the water circle, ilang taon ka lang naging immortal, medyo mababa pa ang lakas mo, feel free to participate, huwag mong pilitin, baka masaktan mo ang sarili mo at madamay ako. Oh. Belinda Mao, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko sinisisi si Duncan sa pagsasabi niyan, kung tutuusin, totoo naman na si Belinda Ma ay katatapos lang maging isang immortal, at ayon sa normal na mga pangyayari, napakababa pa rin talaga ng kanyang lakas. Si Duncan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa loob, dapat akong makapasok sa nangungunang 200, gawin akong sambahin ni Belinda at maging kanyang pagmamalaki, at pagkatapos, ilayo siya sa mga kamay ni Renden. Si Renden ay walang iba kundi isang dude na umaasa lamang sa kanyang sarili. Family's power, I'm so much stronger now, he's definitely not a match for me. Belinda, kukunin ko na ang singsing ng tubig. Pagkasabi nito, muling bumangon ang Duncan sa isang bilog ng tubig sa hindi kalayuan sa tabi nito, ngunit ito ay inookupahan na ng isang tao. Ibigay mo sa akin. Dahil nanonood si Belinda Ma, uminit ang ulo ni Duncan para sumugod at agawin ito, gustong agawin ang bilog ng tubig sa harap ni Belinda Ma, para makita ni Belinda Ma kung paano siya ay nagbago ngayon. Gayunpaman, ang binata na sumangkop na sa singsing ng tubig ay galit na galit, anong uri ng kuting o tuta ang maglalakas loob na agawin ang akin? Naramdaman ni Duncan ang maapoy na init sa kanyang mukha, at kahit papaano, sinampal siya sa mukha ng taong iyon, na nagpaikot-ikot sa parehong lugar. Si Belinda Ma ay abala sa pag-akyat upang tulungan si Duncan Neo at nagtanong, Dance Shui, okay ka lang ba? Duncan Neo na dama na pahiya, sa katunayan, sa harap ng isang babae ay gagawa ng mga bagay na pabigla-bigla, nang hindi hinuhusgahan ang lakas ng kalaban rushed up. Fine. Ninakawan ko ang iba, siguradong nasa top 100 strength ang taong ito. Si Duncan ay abala sa pagpapaliwanag. Sa oras na ito, tanging si Belinda Ma lang ang nagsabi sa kabataang kakasabi lang ng, give me the water ring. Ano? Gusto mo ring agawin ang singsing ng tubig na meron ako? Boss! Nagmamadaling umakyat si Belinda Maria. Sa dalawang suntok, binulag ni Belinda Ma ang binata na sumangkop sa bilog ng tubig na sinubukang agawin ng Bull Duncan. Napatulala si Duncan, hindi man lang siya kalaban, pero hindi niya kalaban sa harap ni Belinda Maria. Bahagyang napangiti si Belinda Ma, sa sandaling ito, nalilito si Duncan Neo, pakiramdam na nakakahiya ang anumang sinabi niya. Belinda, ang lakas mo. Duncan, sorry, pero baka may top 80 strength ako. Nanginginig ang katawan ni Duncan Neo, iniisip kung nagkamali ba siya nang narinig. Duncan, Renden ito? Sa 3 taon na ito? Bagamat kinuha ako ni Renden, ginawa rin niya ako, kaya ko na ngayong maging mas malakas, kahit natalunin ang mga taong nasa kalagitnaan ng pre-human immortal cultivation. Lahat dahil kay Renden. 2002. Hindi, si Renden ay isa lamang dude na basura, hinding-hindi iyon posible. Duncan, Renden hindi siya tulad ng iniisip mo, napakalakas niya, bagamat nasa top 80 na ang lakas ko, pero kung lalabanan ko si Renden, malamang matatalo ako sa isang hininga. Mai Shui, dun huwag kang maghayganti kay Renden, at huwag mo akong subukang nakawin pabalik, dahil, hindi mo man lang siya katapat, at ayokong masaktan ka ulit. Babalik ka mag-isa. Napahiyaw si Duncan, naisip niya na sa 3 taon na ito, ginawa niyang lakas ang kanyang kalungkutan at nadagdagan ang kanyang lakas ng lubos na kaya niyang durugan si Renden at maiuwi ang kanyang pinakamamahal na kasintahan. Ngunit bilang resulta, kahit ang kanyang kasintahang babae, na nadisiplina sa mga kamay ni Renden sa loob ng 3 taon, ay mas malakas kaysa sa kanya, hindi banggitin si Renden mismo. Hindi matanggap ng Duncan ang ganoong resulta.
Ang eksenang ito, sa katunayan, si Lance, na nasa malayo, ay nakita na ito. Nakita ni Lance ang palitan ng Duncan at Belinda ngunit hindi umakyat si Lance para istorbohin ito, gusto ni Lance na makita kung paano siya sinusuri ni Belinda ngayon. Ngumiti si Lance, hindi iniiskandalo ni Belinda si Lance at hindi sinayang ang pagsisikap ni Lance na linangin siya. Sa sandaling ito, masaya si Lance nang makita ang masakit na anyo ni Duncan. Sa sandaling ito, lumipad ang hukom sa tabi ni Duncan Neo at sinabing, ikaw, ay hindi kwalipikado. Ah, bakit? Nagpanik si Duncan para tumigil sa pagsirit. Sa panahon ng kompetisyon, gumagawa ng malakas na ingay at nakakaapekto sa iba, ikaw ay hindi kwalipikado, at pinaparusahan kita ng 10 taong pagbabawal sa pagsali, bumaba ka agad. Hindi. Hinampis ng referee ang kanyang palad at sa pag-urong, ang Duncan ay natangay mula sa langit at nahulog sa karamihan. Ang Duncan ay umungol sa sakit at talagang napaungol sa lupa, ito ay talagang isang dobleng suntok sa espiritu at laman. Napabuntong hininga si Belinda Maria. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras at ipinanganak ang unang 1,000. Gayunpaman, agad itong sinundan ng unang 500, ang unang 300, at ang unang 200. Para sa 3 round pagkatapos noon, madaling nalampasan ni Lance ang 3, at madaling nakapasa rin si Belinda Maria. Sa dami ng tao, si Duncan, na tumigil sa pag-iyak, ay hindi mapapantayang nadismaya nang makita niyang nakapasok si Belinda sa top 200, na kanyang inaasahan, ngunit dahil dito, madaling nakapasok ang kanyang nobya, at siya naman, sa kabilang banda. Kamay, ay disqualified at hindi pinayagang lumahok sa loob ng 500 taon. Lahat, ang nangungunang 200 ay ipinanganak na maayos na pagbati sa 200 tao na nakatayo pa rin sa ring sa sandaling ito, sila, ang 200 pinakatalentadong premortal na tao sa ating buong Yunluo Immortal Country, lahat ay nagpupugay ng may mainit na palakpakan. Papa! Malakas ang palakpakan. Sinabi ng referee, gayunpaman, ang kompetisyon ay hindi pa natapos, sa halip, ang paligsahan ng mga tunay na henyo ay nagsimula pa lang. Lahat ay nakaramdam ng matinding pananabik. Ang susunod na magaganap kaagad ay, ang labanan para sa nangungunang 100. Ang ibig sabihin ng nangungunang 100, sa palagay ko ay alam ninyong lahat, bawat isa sa kanila na makapasok sa nangungunang 100, ay makakatanggap ng isang commemorative medallion mula sa Immortal Kingdom. At, tatatakan bilang Chuchen sa ikasyam na baitang ng Immortal Kingdom. Nang marinig ang tungkol sa 9 Chuchen, ang lahat ay nakaramdam ng labis na pananabik at napupuot na makapasok sa top 100. Sa sandaling ito, nasasabik din si Belinda sa loob, kung makuha niya ang titulong ikasyam na baitang Chuchen, kung gayon siya ang unang makakamit ng titulong ito sa kasaysayan ng bayan ng Smallville, at magiging pinakatalentadong tao sa ang kasaysayan ng Smallville Town, at tiyak na magiging pagmamalaki ng lahat sa Smallville Town. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Belinda na mapatingin sa iilang taong nakatayo sa tabi niya. Isang posisyon ni Lance. Walang kamalay-malay, ganap na nabago ni Lance ang kanyang impresyon sa kanyang isip, at tila hindi na niya maiugnay si Lance sa buhong na dumungi sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Sige, ang top 100 competition, official na. Ngayon, ipapaliwanag ko ang rules, the same water circle, pero, what's different this time is that this time, ang water circle ay nahahati sa 10 ranks, total 100 water. Bilog. Ang pinakamalaking bilog ng tubig ay kumakatawan sa pinakamataas na ranggo, kung ang 10 tao na nakakuha ng pinakamalaking bilog ng tubig, nangangahulugan ito na sila ay nasa nangungunang 10. At iba pa, at kung nahawakan niya ang 10 na may pinakamaliit na bilog ng tubig, nangangahulugan ito na pumasok siya sa ika-90 hanggang ika-100. Lahat, naiintindihan ba ninyong lahat? Naiintindihan. Mabuti naman, 200 sa inyo, kung sino ang makakapasok sa 100 at kung sino ang may kakayahan na makapasok sa kung aling yugto sa top 100, ito ay nakasalalay sa sandaling ito. Pagkasabi niyon, ikinalat ng referee ang kanyang mga kamay, at ang 10 pinakamalaking tubig. Lumitaw ang mga bilog sa hangin. Ang bawat isa ay tumingin sa 10 pinakamalaking bilog ng tubig, ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik, ang kakayahang makuha ang 10 pinakamalaking bilog ng tubig ay nangangahulugan ng nangungunang 10.
Pagkatapos ay ibinuhos muli ng referee ang kanyang kamay, 10 pangalawang pinakamalaking singsing ng tubig, at ang paghawak sa pangalawang pinakamalaking ito ay nangangahulugang 11 hanggang 20. 10 beses na ikinalat ng referee ang kanyang kamay, at may kabuoang 100 malalaki at maliliit na singsing ng tubig ang lumutang sa hangin. Biglang, ang 200 mga tao sa entablado, ang mga mata ay nakalock sa mid-air para sa malaki at maliit na singsing ng tubig, ang bawat tao ay may sariling layunin, na sunggaban kung aling antas ng singsing ng tubig. Halimbawa, si Lance, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay direktang nakalock sa pinakamalaking bilang ng singsing ng tubig, direkta sa nangungunang 10. Nakakalungkot lang na ang mga tao na ang mga tingin ay nakalock sa pinakamalaking may bilang na bilog ng tubig ay higit pa kaysa kay Lance, at kahit na higit sa 10 tao, mayroong hindi bababa sa 30 tao na ang mga tingin ay direktang nakalock sa pinakamalaking may bilang na bilog ng tubig. Ang lahat ng mga manunood, sa sandaling ito, ay may nerbiyos na puso. Sinabi ng referee, lahat, sana ay tumpak mong husgahan ang iyong sariling lakas, mas malaki ang bilog ng tubig, mas agresibo ito, kung wala kang ganoong kalakas na lakas, pinakamahusay na huwag maging labis na ambisyoso at saktan ang iyong sarili. Sige, wala na akong sasabihin, simulan na natin. Sinabi ng referee na magsimula, at bigla na lang, 200 tao sa ring ang bumangga sa langit. Tila naging malinaw ang layunin ng lahat, sa karaniwan, 2 tao ang humawak ng water ring at kailangang labanan ang mga atake ng ring, kaya hindi ganoon kadaling makapasok sa top 100. Diretso ang takbo ni Lance patungo sa 10 pinakamalaking bilog ng tubig. Sa isang kisap mata, si Lance ay sumugod sa isa sa pinakamalaking bilog ng tubig, ngunit ang taong gustong kunin ang isang bilog ng tubig na ito ay isa ring prinsipe, at ang pangalan ng prinsipe ay Kameleon. Nakita ni Kameleon si Rendon na inagaw sa kanya ang tumatama na singsing ng libro, at umungal, Rendon, huwag mong hanapin ang kamatayan, ang pinakamalaking water ring, ibig sabihin ang nangungunang 10, ito ba ay isang bagay na maaari mong agawin? Ang camel na ito, bagamat siya ay nasa maagang yugto din ng human immortality, siya ay nasa dulo na ng mga unang yugto ng kalsada, habang si Lance ay nasa kalagitnaan pa lamang, kaya sa teorya, si Lance ay hindi sapat na malakas para makipagkompetensya para sa pinakamalaking bilang ng mga bilog ng tubig. Ngunit ang teorya ay teorya. Ngumuso si Lance, hindi ko kaya, hindi ba? Roll. Sinampal ni Camel si Lance, sinusubukang itumba si Lance na hindi alam ang kahulugan ng salita. Sa sandaling ito, sa podium ng madla, ang emperador at lahat ng iba pang royal ay nakatingin sa himpapawid. Bumantong hininga ang isang minion sa tabi ng emperor, ang Rendon na iyon, hindi niya talaga alam kung paano kumilos, iniisip na natalo niya si Lola Hu noon, ngunit ngayon ay gusto niyang makapasok sa top 10 at pumunta sa pinakamalaking water ring, siya ay talagang dinadaya ang kanyang sarili at ang iba. Si Prince Camel ay tiyak na bubugbugin siya ng husto na hindi man lang siya mag-iisip ng pangalawang antas na bilog ng tubig at gumulong pagkatapos ng ika-20. 2003. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang minion na iyon ay nataman sa mukha ng katotohanan. Dahil, sa kalagitnaan ng hangin, ang Camel Prince na gustong talunin si Lance sa malubhang pinsala ay sinuntok ni Lance at lumipad ng 12-dosenang metro. Poof! Si Camel ay bumulwak ng isang bibig ng dugo, gayon din, ang dugong iyon ay dumapo sa lupa at nagkalat sa buong mukha ng minion na iyon. Og! Nagulat ang kulang-kulang iyon doon, at nagulat ang buong podium ng royalty. Sinuntok talaga ni Rendon si Kameleon at dumura ng dugo. Sa kalangitan, si Lance ay hindi man lang tumingin sa ulap na kamelyo, na sumasakop sa pinakamalaking bilog ng tubig. Ang bilog ng tubig ay nagbuga ng malakas na pag-atake, si Lance ay parang nasa ilalim ng tubig, na para bang sabunutan siya ng buhay. Sumigaw si Lance, isang mana ang nagulat sa kanyang katawan, at ang bilog ng tubig ay naglabas ng ungol, tulad ng isang alulong, pinigilan Lance ang sariling pag-atake ng bilog ng tubig ng sabay-sabay. Nagtagumpay si Lance sa pagkuha ng isa sa pinakamalaking mga bilog ng tubig at nakapasok sa nangungunang 10, ngunit syempre, hindi pa ito tapos, at tiyak na may mga taong darating para magnakaw kay Lance pagkatapos. Tamang-tama, makalipas ang ilang minuto, lumipad sa harap ni Lance ang isang binata na nakarating na sa dulo ng pre-human immortal stage.
Ang taong ito, kilala ni Lance, ay tinawag na Holden Yee. Ang kanyang ama ay isa ring first-grade minister, gayunpaman, ang katayuan ng ama ni Holden Yee sa korte ay mas mataas kaysa kay Teddy. Dahil, ang ama ni Holden Yee, ay may dalawang henyong anak, ang panganay na anak, si Yijing, ay isang gitnang human immortal, at ang nakababatang anak na lalaki, si Holden Yee, ay isang pre-human immortal, at ang dalawang anak na lalaki ay nasa nangungunang 30 sa listahan ng henyo, lalo na ang nakababatang anak na lalaki, si Holden Yee, na nasa nangungunang 10 ng huling listahan ng henyo. Ang session na ito, syempre, gusto pa rin ng nangungunang 10, lamang, ang nangungunang 10 lamang ng 10 bilog, inis kanya ang bilog, isipin rin din ang bilog na ito, dapat ang pinakamahusay na sunggaban, bukod pa rito, hindi siya natatakot na masaktan si Rendan, kahit na matalo niya si Rendan sa malubhang pinsala, ano? Sa sandaling ito, sa lupa, sa madlang courtier, sumigaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, Holden, kunin mo, hindi na kailangang maging magalang sa ganitong uri ng yugto ng kompetisyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumindi ang lalaking ito. Kay Teddy sa tabi niya. Sa sandaling ito, labis na kinabahan si Teddy, ang bunsong anak ni Caspian, si Holden Yee, ay isang sikat na henyo, at isang matandang henyo, na nakikipag-ugnayan sa nangungunang 10 taon sa loob ng ilang daang taon. Rendan, halika na. Sigaw ni Teddy. Caspian ay iyon ngunit nguso. Sa harap ng isang tunay na henyo, sa tingin mo ay magiging kapaki-pakinabang ang ilang sigaw ng cheer. I-save ito, Teddy haha. Ngumuso lang si Teddy, hindi siya nakipagtalo kay Caspian, mas kinabahan siya na bibigyan ni Rendan si Holden Yee ng pagkakataon na samantalahin ang sitwasyon, sa ganitong klase ng kompetisyon, maraming courtier na hindi sasang-ayon sa kanya ay sasamantalahin ang pagkakataon na masaktan ang kanilang mga kalaban, at matalo pa sila sa loob ng daan-daang taon. Noon pa man ay hinahamak ni Caspian si Teddy, kaya tiyak na sasamantalahin ni Holden Yee, ang bunsong anak ni Caspian, ang pagkakataon na talunin si Lance na kayang hindi na gumaling sa loob ng daan-daang taon. Bukod dito, sinigaw lang ni Caspian na sa ganitong klase ng kompetisyon, hindi na kailangang maging magalang at pinapatay na si Holden Yee. Sa kalangitan, tiningnan ni Lance ang kabataang nasa harapan niya, ang mga sulok ng kanyang bibig ay siyang, itong matandang dating 10 henyo, si Lance ay kumulog na parang kulog nang hindi pa siya namatay sa kanyang nakaraang buhay, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya kayang tumangalan ni Lance, kaya naman, sa ngayon, si Holden Yee ay tumingin sa mga mata ni Lance na puno ng pang-aalipusta, na para bang si Lance ay isang junior. Rendan, hayaan mo akong magpabilog ng tubig sa totoo lang, at mabibigyan lang kita ng kaunting gasgas sa tenga at pagkatapos ay palayain ka. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka gagaling sa iyong mga pinsala sa loob ng 500 taon. Sabi ni Holden. Sinabi ni Lance, Holden Yee, sa iyong nakaraang buhay, napakasikat mo kaya hindi ako makatingin sa iyo, ngunit sa buhay na ito, ipapahangay kita sa akin. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi ka gagaling sa mga sugat mo sa loob ng 800 taon. Naghahanap ng kamatayan. Galit na galit si Holden Yee, at ang muling pagkakatawang tao na si Rendan ay galit na galit. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na nag-abala si Holden Yee na magsalita ng walang kaparirikon at direktang gumawa ng mga spell. Hindi rin ito itinago ni Lance, ang pag-strike sa harap ni Holden Yee at ang pag-cast ng silent spell ay isang makapangyarihan kung tutuusin. Walang laman na katahimikan Starry Sky. Bang! Parang isang planeta ang tumama, sa isang kisap mata, si Holden Yee ay hindi man lang nahanda para sa husay na ito ni Lance na tamaan. Ah! Sumigaw si Holden Yee, pakiramdam niya ay hindi na sa kanya ang kanyang mga braso at binti. Boom! Walang awa si Lance, isa pang hampas ng palad sa utak ni Holden Yee, at napasigaw si Holden Yee. Clack! Hinampis ni Lance ang kanyang tamad na baywang, hiniwa ang katawan ni Holden Yee sa 2 bali. Siyempre, hindi ito nabasag, 2 lang ang nabasag, ang katawan ni Holden Yee ay isang immortal, hindi ganoon kadaling putulin. Off! At ayaw ni Lance na kumilos ng masyadong mabisyo sa harap ng emperador at sa hindi mabilang na iba pang tao. Boom! Ang katawan ni Holden Yee ay sumabog sa lupa, na nagbasag ng ulap ng alikabok. Ah, Holden!
Sa quarter audience stage, ang ama ni Holden Yi, si Caspian, ay natulala, ang kanyang henyong anak na lalaki ay napaka-vulnerable sa harap ni Rendan, at ang takot ay hindi makakabawi sa loob ng 800 taon. Hindi. Sumirit si Caspian, at maraming quarters ang sumusulyap sa kanya, habang kasabay nito, magiliw nilang tinitigan si Teddy. Ang posisyon ni Teddy sa puso ng mga quarter ay nag-agawan pa itaas sa isang sandali. Ngumiti si Teddy. Hey Ellie, Caspian, mas malakas pa rin ang anak ko. Ang anak mo bagamat all top 10 genius na siya, sa kasamaang palad, hindi pa rin siya kasing galing ng anak ko. Mapalad din na mas malakas ang anak ko. Kung hindi, natatakot talaga ako na ang anak ko ay mabugbog pa ng anak mo. Ang mga mata ni Caspian ay mabangis, nagpanik na makita si Holden Yi. Si Holden Yi ay labis na napinsala, tiyak na hindi siya maaaring magpatuloy na makipagkompetensya para sa Rango, ngunit naalala niya ang mag-ama ni Teddy at Rendan, hinding-hindi siya magiging magalang sa hinaharap basta't nakahanap siya ng pagkakataon. Ang mid-air performance ni Lance ay natural na nakikita ng lahat. Sa podium, naningkit ang mga mata ng emperador habang pinagmamasdan niya si Lance nang hindi bumibitaw, sinasabi sa loob, ang taong ito, pagkatapos na muling magkatawang tao ay ibang-iba, sa pagkakataong ito ang nangungunang 10, hindi ko alam kung ang nangungunang 3 upuan ng aking maharlika. Ang pamilya ay pagbabantaan niya. Sa kalangitan, tinawag ng prinsesa si Stacy, ang kanyang mga mata ay tumingin kay Lance. Si Stacy ang unang lugar sa nakaraang Human Pre-Immortal Genius ranking, mas bata siya kay Lance sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang napakalakas na henyo. Sa huling pagkakataon, si Stacy ang naging una na may lakas na ganap na tumaas ang pangalawang pwesto. Sa sandaling ito, sinabi ni Stacy sa loob-loob, Rendan, binugbog mo lang ang kapatid kong si Camel yun na sumusuka ng dugo, teka, ako, para mabawi ang aking maharlikang dignidad. Tila naramdaman ni Lance ang titig ni Stacy at tumingin din, ngunit ang mga mata ni Lance ay walang takot na nakatingin sa kanya. Ang Stacy na ito, na napakaganda din tingnan, hindi mas mababa kay Prinsesa Megan, ay pangarap din na manliligaw ng hindi kilalang bilang ng mga lalaki. Ay medyo maliit pa, at si Lance ay hindi gaanong nagbigay pansin sa kanya. Ngunit sa pagbabalik muli sa buhay na ito, si Stacy ay naging mas mature. Ngumiti si Lance, isang mapanuksong alindog sa kanyang mga mata, at kasabay nito, itinutok din ni Lance ang tuwid na dibdib ni Stacy. Nakita ni Stacy ang mapanuksong tingin ni Lance, at ang kanyang puso ay lalong nagngangalit. 2004. Rendan, hintayin mo ako. Tumugon si Stacy na may nakamamatay na tingin, natalo lang ni Lance si Holden Yi sa loob ng 800 taon ay isang eksena, natural na nakita din ito ni Stacy. Sa sandaling ito, sinabi ng emperador, ang muling pagkakatawang tao ni Rendan, hindi ko talaga alam kung anong uri ng swerte ang mayroon siya, ang isang taong naging basura sa kanyang nakaraang buhay ay maaaring magkaroon ng ganoong lakas sa buhay na ito. Ang kanyang kasalukuyang nahijitin ng lakas ng dati niyang buhay, maging si Holden Yi ay natalo niya. Kabanal-banalan, huwag kang mag-alala, nasa top 10 lang siya ngayon, at kapag ang top 10 duke na naman ito pagkatapos nito, tiyak na ipapaalam sa kanya ni Prinsesa Stacy kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak. Bumantong hininga ang emperor sa kawalan ng kasiyahan, inihambing ko ba siya kay Stacy? Si Stacy ay isa sa aking mga pinakatalentadong anak na babae, sa unang pagkakataong sumali siya sa huling sesyon, nanalo siya sa unang lugar sa Pre-Human Immortal Stage, ano ang si Rendan, na naglakas loob na ikumpara sa anak ko. Pinupuri ko lang siya at nangunguna sa 10 pwesto. Oo, nasa top 10 lang ang paghahanda ni Rendan para sa kamatayan, ngayon lang nagkamali ang alipin ko, sana ay mabayaran na ng kanyang kamahalan. Sa susunod, huwag kang magsalita ng kalokohan, hindi magandang palagwin ang ambisyon ng ibang tao. Oo. Makalipas ang 1 oras, sumigaw ang hukom, stop, the battle of the top 100, it's officially over. Ang mga hindi pa nakakaagaw ng water rings ngayon ay nawalan na ng chance, kaya please retire na agad. Walang magawa, umatras ang mga wala pang nang-agaw. Sa paggalaw ng kamay ng referee, bumalik sa kanya ang lahat ng ring ng tubig at nawala. 100 of you, stand still in the ring. 100 tao, nakatayo sa isang hilera sa ring.
Sa ngayon, excited si Belinda Ma sa loob. Naramdaman na ni Belinda Ma na siya ang may lakas ng top 80 noon, ngunit nang makahawak pa lang siya sa bilog ng tubig, hindi pa nahawakan ni Belinda Ma ang bilog ng tubig na tumutugma sa kanyang lakas, na siyang ikapitong antas. Nais ni Belinda na hamanin ang ika-6 na antas ng bilog ng tubig muna, at pagkatapos ng 1 oras ng patuloy na hamon, sa pagtatapos ng oras, nagawa ni Belinda na agawin ang ika-6 na antas ng bilog ng tubig, na nangangahulugan na si Belinda ay nasa nangungunang 70, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Yay! Nag-uumapo na sa mga salita ang panloob na pananabik ni Belinda Maria. Sinabi ng hukom, binabati kita, nabigyan ka ng titulo ng 9th Reserve Minister ng Immortal Kingdom, at agad kong ibibigay sa iyo ang iyong mga sertipiko. Lahat ay nakatanggap ng sertipiko na parang tile at mabigat, ang iba ay nasa sabik na hawakan ito, habang ang iba, ay hindi ito sineryoso. Ang pinanabik ni Belinda Ma sa sandaling ito ay hindi na kailangang sabihin, at tumingin pa siya kay Lance ng ilang beses. Sa karamihan ng tao, ang ekspresyon ng Duncan ay naging mapurol at manhid, ang mga tagumpay na nakuha ngayon ni Belinda Ma ay lampas sa kanyang inaasahan, at marahil hindi sa kanyang buhay. Sabi ng referee, na-award na ang certificate, next, it's time for the specific ranking among the top 100, gaya ng nakita mo lang, ang water circle ay nahahati sa 10 rank, ang nakaagaw ng first rank ay ang top 10, at iba pa. Ngayon, pakiusap hilingin sa 10 tao na kakakuha lang ng ika-10 ranggo na lumapit, at ang iba sa inyo ay umatras. Sa ring, nanatili ang 10 tao. Ang 10 sa inyo ay sasabak ngayon sa isang libreng labanan, ang matatalo sa lahat ng kanilang laban ay magiging 100. Ang mananalo sa isang laban ay magiging 99. Ang mananalo ng 2 laban ay magiging 98. Ang mananalo ng 10 laban ay magiging 91, at iba pa. Susunod, ang iba sa iba't ibang antas ng ring ng tubig ay 10, at ang parehong mga patakaran ay nalalapat. Sa ring, nagsimula kaagad ang isang bagong round ng laban, 10 tao, bawat isa ay kailangang lumaban sa 9 na iba pa. Medyo matindi, pero ito ang pinakamaganda. Nagkaroon ng labanan at 91 hanggang 100 ang lumabas. Pagkatapos, ito ay 81 hanggang 90. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang labanan mula 71 hanggang 80. Hindi nagtagal, oras na para sa isang tunggalian sa pagitan ng 10 tao sa ika-6 na antas ng bilog ng tubig. Nasa round na ito ng laban si Belinda Maria. Tumayo si Belinda Ma sa ring, pagkatapos sumigaw ang referee para magsimula, isa-isang lumaban sa kanya ang mga tao sa paligid niya, bawat isa ay gustong manalo laban sa kanya, isa pang panalo, ibig sabihin ay umabant ng isa lugar. At kaya, lumaban hanggang sa sila ay maubos, at sa huli, ang nakakalungkot, si Belinda Ma ay nanalo lamang ng isang laban. Nangangahulugan ito na si Belinda Ma ay nagtapos sa ika-69, ngunit si Belinda Ma ay kontento doon. Nagpatuloy ang sunod-sunod na round, at hindi nagtagal ay oras na para sa pinakakapanabik na huling round, ang labanan para sa nangungunang 10. Ang mga emosyon ng buong madla ay sumasabog sa sukdulan. Bawat isa sa nangungunang 10 ay kinilala ng lahat bilang isang henyo, maliban kay Renden na siyang maitim na kabayo na biglang pumatay nang wala sa oras, ngunit ang katotohanan na nagawang talunin ni Renden si Holden Yi ay nagpakita na ang lakas ni Renden ay unpredictable din. Lahat, nagsimula na ang pinakakapanabik na labanan sa nangungunang 10, pareho ang mga patakaran, huwag mag-atubiling magsimula. Pagkasabi niyo ng referee, ilang titig ang lahat ay dama po kay Lance. Isa sa mga titig na dama po kay Lance ay si Prinsesa Stacy, kanina pa sinabi ni Prinsesa Stacy. Ngayon na sa wakas ay magsisimula na ang digmaan, syempre si Stacy yun ang unang nakahanap kay Lance. Bilang karagdagan kay Stacy yon, ang iba pang 4 na maharlikang prinsipe at prinsesa ay ang unang tumingin kay Lance, dahil binugbog ni Lance ang Camel Prince hanggang sa samuka siya ng dugo, inakala ng mga highborn prince na ito na insulto ni Lance ang kanilang royal family. Marahil sila ay napakataas at makapangyarihan sanay na manalo o matalo sa ring kaya itinuring nila itong isang insulto. Tumawa si Lance, ano, kayong mga royalty, lahat kayo ay ikinulong ako, Zabel, bilang inyong unang kaaway, nagkataon lang. Top 10 kaya hindi masaya.
Ikaw. Nagulat si Prinsesa Stacy at tumingin sa gilid, sa katunayan, maliban sa kanya, ang iba pang apat na prinsipe at prinsesa na nakapasok sa top 10 ay katulad niya, ang unang tumama ay si Rendan. Sa katunayan, ang 5 sa kanilang mga maharlikang inapo, nagkataon, ay ang unang tumama kay Lance, medyo nawala ang kanilang estilo ng hari. Tumawa si Lance, hindi ko akalain na ang pagbangon ng isang tulad ko, si Zabel, ay aakit sa kawalang kasiyahan ng lahat ng mga inapo ng royal family. Sa ring, ang tagumpay o pagkatalo ay isang pangkaraniwang bagay, at hindi dapat magalit sa iba dahil natalo ang kapatid ng isa. Totoong katatapos ko lang bugbugin ang kamelyon at samuka ng dugo, ngunit ako, Zabel, hindi ko iniisip na gumawa ako ng anumang malupit, sadyang mahina ang kamelyon prince. Dahil dito, mayroon itong iginuhit ang kawalang kasiyahan ng ilan sa iyong mga prinsipe at prinsesa, na lahat sila ay parang gusto nila akong pilayin, na talagang nakakadismaya sa aking emperador. Sa sandaling ito, naramdaman ng emperador sa podium na siya ay sinampal sa publiko ni Lance, ang kanyang mga anak, na hindi kayang matalo, sa isang tabi, na parang wala siyang mga salita upang makipagtalo. Napabuntong hininga si Prinsesa Stacy, Rendan, kalokohan ang sinasabi mo. Kung hindi ito ang kaso, bakit kayong 5 maharlikang inapo, ang unang sibat na nakatutok sa akin? Halika, sumama ka, wala akong pakialam. Sabi ni Lance. Laban sa iyo? Sapat na ang isang random na anak ng royal family ko, Cloud Leopard, you go. Sigaw ni Stacy, si Blaze yun ang pinakamahina sa kanilang 5 imperial na anak na nakapasok sa top 10. 2005. Sa oras na ito, kahit na si Stacy ay sabik na turuan ng leksyon si Lance, kailangan niyang hayaan ang pinakamahina na Cloud Leopard na pangalagaan si Lance. Good. Tumalon si Cloud Leopard. Rendan, ang labanang ito ay laban lang natin, wala itong kinalaman sa aking pagkakakilanlan o sa iyo, kung patuloy ang magpapataw ng mga stigma sa maharlikang pamilya, huwag mong sisihin ang aking ama na ibinaba ang kasalanan sa iyo. That's best. Ngumuso si Lance. Uminom. Nagmamadaling tinungo ni Blaze yun si Lance. Swoosh! Bang! Madaling sinampal ni Lance ang Cloud Leopard at pinalipad ito. Si Stacy at ang iba pang 3 prinsipe at prinsesa ay tanga, si Lance ay seryosong lampas sa imahinasyon ni Lance. Lin Yun, pasok ka na. Sigaw ni Stacy. Si Lin Yun ang pinakamababa sa lakas sa kanilang lahat. Bang! Lumipad si Lance na may isa pang hampas ng palad. Ano? Nagulat ang lahat, bagamat si Lin Yun ay nasa ibabang 2 sa kanila, siya rin ay nasa nangungunang 6, ngunit gayon paman, hindi siya kalaban ni Lance. Sa podium, bahagyang gumalaw ang mukha ng emperador, sa katunayan ay nagkakaroon na siya ng matinding pagbabago sa loob. Si Prinsesa Megan, na nasa tabi ng emperador, ay labis ding nabigla sa sandaling iyon. Sa madla ng mga courtier, gayon paman, si Teddy ay medyo nag-aalala, ang kanyang mga hakbang ay masyadong malaki, natatakot na siya ay mapunit ang kanyang mga itlog. Si Teddy mismo ay hindi inaasahan na si Lance ay maaaring maging napakalakas, tulad ng isang hakbang patungo sa langit, ang gayong kasikatan ay maaaring hindi magandang bagay, lalo na, si Lance ay sunod-sunod na natalo ang napakaraming prinsipe, ang mukha ng emperador ay tiyak na kaya, tihang. Napabuntong hininga si Teddy, sa kanyang nakaraang buhay, si Rendan ay masyadong katamtaman, ngunit sa buhay na ito, si Rendan ay masyadong sikat. Sa ring, sinabi ni Prinsesa Stacy, Rendan, napakagaling, pagkatapos ay hayaan mo akong makilala ka. Pakiusap, Prinsesa. Magalang na itinaas ni Lance ang kanyang kamay, ngunit ang pagiging magalang ni Lance ay panlabas lamang, ngunit sa loob ni Lance ay hindi na magalang. 10,000 Violet Reds. Isang malakas na spell si Stacy, ito na ang pinakamalakas niyang spell, dahil gusto niyang talunin si Lance sa pinakamabilis na panahon, mas mabilis niyang natalo si Lance, mas maipapakita niya ang kanyang lakas, mas mailigtas ang maharlikang dignidad. Gayunpaman, medyo natulala si Stacy yun matapos makita ang pagbabalik na kamay ni Lance. Nang makita lamang ang dobleng laslas ng palad ni Lance, isang tahimik na hangin ang umihip, sinira ang lahat ng kanyang mga spell at bumagsak pabalik.
Walang ingat si Stacy, ngunit inatake siya ng sarili niyang mga spell na bumagsak pabalik, at lumipad pabalik nang may sumigaw. Napahiya si Stacy, napakagaling niya kaya nawala agad ang mukha niya sa bat. Sinabi ni Lance, Prinsesa Stacy, sana ay mag-ingat ka sa laban, bagamat ako, si Zabel, ay talagang napakagwapo at nakakaakit ng hindi mabilang na mga batang babae na gustong magpakasal, hindi ko nakikita ang pagkagambala. Anong sabi mo kalokohan, nakikita kong nalilito ka, dengtong alibughang anak, ang lakas ng loob mong insultuhan ang prinsesa na ito. Galit na galit si Stacy, lalo na sa kakaunting iyon na humantong sa hindi mabilang na mga dalagang gustong magpakasal. Muling pumatay si Stacy, at sa pagkakataong ito, medyo nawalan siya ng malay. Si Lance ay gumawa ng virtual grasp gesture sa hangin, at biglang, ang malamig na hangin ay nasa lahat ng dako, at sa loob ng kilos ni Lance, hindi mabilang na mga kutsilyo at mga anino ang lumilipad na parang. Ah! Muling tumili si Stacy, gulo-gulo ang kanyang buhok, hindi alam ni Lance kung anong uri ng spell, kaya wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa susunod na segundo, sinabi ni Lance, Prinsesa Stacy, ako ang papalit. Ikaw. Galit na galit si Stacy yon, ininsulto siya ni Lance, ngunit wala siyang paraan para makaganti at natalo ng walang laban. Sa podium, lumubog ang mukha ng emperador sa pagkabigo, tinitingnan ang lakas ni Lance, tiyak na siya ang mauuna, at ang kanyang maharlikang pamilya, sa wakas ay susuko na siya sa unang pwesto. Sinabi ni Lance sa iba, gusto mo bang sumama, o isa-isa, o aminin ang pagkatalo. Ang iba pa sa kanila ay hindi nang ahas na umakyat at abusuhin ni Lance, na wala man lang lakas na lumaban kay Stacy, lalo pa sila. Dahil iyon ang kaso, ako, si Zabel, ay nanalo ng 10 laban, ako, si Zabel, ay umangkin sa unang lugar sa Pre-Human Immortal Stage, hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Tumingin ang hukom sa emperador, pagkatapos ay sinabi, Renden, congratulations, sige, magpatuloy ang iba sa inyo. Makalipas ang mahigit 1 oras, natapos na ng lahat ang kanilang mga laban. Si Lance ay nanalo ng 10 laban at si Prinsesa Stacy ay nanalo ng 9, natalo lamang kay Lance. Gayunpaman, hindi masaya si Stacy. Ang Pre-Human Immortal Ranking Competition na ito, ang Royal Family ay hindi rin nagkaroon ng limelight, ngunit sa halip ay nawala ng maraming imahe. Si Stacy yun ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin kay Lance. Nang makita ni Lance ang tingin ni Stacy Chen, may kaunting apoy sa loob. Kung hindi dahil sa kawalan ng lakas, talagang ginahasa siya ni Lance at pagkatapos ay pinatay siya, ano ba, tinalo lang siya ni Lance, hindi niya hinayaang magpatuloy ang Royal Family sa nangungunang 3, na tila nababaliw si Lance sa Royal. Ulo ng pamilya. Kailangang yumuko ang isa sa ilalim ng mga ambi, naunawaan din ni Lance ang katotohanan ito. Inaanunsyo ko na ang Human Immortal Pre-Ranking Competition ay opisyal na natapos, ang unang nagwagi ay si Renden, ang pangalawang pwesto ay si Stacy, at ang pangatlong nagwagi ay si Chunyun, pagbati sa inyong 3. Naghiyawan ang buong crowd. Sa karamihan ng tao, si Belinda Ma ay nasa sabik din na nagyaya para kay Lance. Dapat umuwi ang lahat ngayon, bukas ay itutuloy natin ang Mid-Human Immortal Ranking match. Sigaw ng referee. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Tumayo ang emperador para umalis na may malungkot na mukha, at agad na umakyat si Teddy at lumuhad nang makita siya. Ang kanyang kamahalan ay nagbabayad sala para sa kanyang mga kasalanan. Lumuhad si Teddy. Nagsalubong ang mga kilay ng emperador at bamulong, anong kasalanan? Soberano, tinuruan ko ang aking anak ng walang kakayahan at ininsulto ang banal na awtoridad. Nakakakuha pa lang ito ng unang pwesto sa Pre-Human Immortal Stage, bakit mo paguluhin ang Holy Might, kung ang Holy Might ay napakadaling guluhin? Kung ano ang sinabi ng kamahalan, ako ay labis na nag-alala. Tumalikod ang emperador at lumipad. Ang eksenang ito, nakita na ni Lance ang lahat, si Lance ay hindi kasiya siya sa loob, ang dahilan kung bakit si Teddy ay lumuhad ay dahil sa takot na si Lance ay manalo sa unang lugar at maging sanhi ng kawalang kasiyahan ng emperador, natatakot na ang emperador ay maging maliit ang isip at sadyang pigilan ito. Sinabi ni Lance, Belinda Ma, umuwi ka na. Oo, young master.
Si Belinda may maso na ring sumunod kay Lance pabalik sa Zabel residence. Hindi nagtagal pagkatapos bumalik si Lance sa tirahan ng Zabel, bumalik din si Teddy. Agad na pumunta si Lance sa pag-aaral ni Teddy. Panginoong Ama. Rendan, good job. You made my father. Never dreaming of it, ha? Ngumiti si Teddy, pero hindi talaga masaya ang ngiti. Sinisisi ba ako ni Father sama sa hindi ko sinasadyang pag-ubos ng tubig at pagbibigay ng top 3 sa Royal Cyan? Naku, tapos na, ano pa ba ang usapan? Hindi kasi sinabi sa'yo ng tatay ko noon pa, kung alam lang ng tatay ko ang tunay mong lakas, binalaan na kita na alisan ng tubig at ibigay ang nangungunang 3. Sa mga maharlikang ina po. Sinabi ni Lance, paumanhin, amasama, gusto lang kitang sorpresahin, kaya tila sa mga nakaraang session, hindi dahil walang makakapanalo sa nangungunang 3, ngunit sa halip kahit na ang kakayahan, sinasadya nilang ilabas ang tubig. Bagamat hindi ako sigurado kung dapat nga, sa palagay ko ay pipiliin ng isang matalinong tao ang pag-ubos ng tubig, hindi na kailangang makipagkompetensya sa mga maharlikang bata para sa nangungunang 3. Ang mukha ng emperador ay napakalungkot nung una kang nanalo. Lugar ngayon. 2006. Malamig ang titig ni Lance, at siya ay napigilan, napakasira nito, ang isang lahi ay hindi kayang gawin ang lahat, at kailangan kong alisan ng tubig, gusto ko talagang putulin ang grupong ito ng mga royalty. Hush, Rendan, ang lakas ng loob mong magsalita ng mga taksil na salita, papatayin ka nito. Ngunit, ang nagwagi ay ang hari at ang natalo ay ang kalaban, kung hindi ako mababa sa lakas, paano ko titiisin ang gayong masamang galit, kapag naging Earth Immortal ako sa isang araw, tatapakan ko ang ulo ng emperador. Sa isang paa, tatanungin ko siya, kung siya ay susunod. Rendan, huwag mong sabihin. Pawis na pawis ang noo ni Teddy. Hindi na ipinakita ni Lance ang kanyang dila, gaano man kasakit ang kanyang bibig, ang kanyang mga kaaway ay hindi mawawala ang isang piraso ng karne, sa halip, ito ay kakalat at magkakaroon ng sakuna ng pagkalipol. Rendan, huwag kang mag-isip ng ganito sa hinaharap, oo, lahat ay gustong nasa mataas na posisyon, ngunit kailangan din nilang kayanin, ang emperador ay isang Earth Immortal level powerhouse, ang buong saklaw ng yun. Ang Luo Immortal Kingdom, 100 milyong taon, ay hindi makakagawa ng isang Earth Immortal Bukod dito, para kay Yunzan na maging hari ng isang immortal na kaharian, hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng Earth Immortal Strength. Okay, huwag na nating pag-usapan tungkol sa maharlikang pamilya ngayon, baka ito ay kumalat at iyon ay magiging isang malaking bagay. Ibaba mo yan, babae lang yan, anong pinagkaiba kapag patay ang ilaw? Oh! Tumawa si Teddy, ang kanyang mga salita ay tila makatwiran, ngunit ganap na hindi makatwiran. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon bakit maraming lalaki sa mundo ang makikipagkompetensya para sa isang babae? Iba't ibang babae, ang kanyang background, at kakayahan, ay all different. Kung para lang sa kasiyahang gamulong-gulong sa kama, ganoon din talaga, kahit patayin ang ilaw ng lalaki. Sa ngayon, sa kwarto ni Belinda, nakatabi ng kwarto ni Lance. Pagbalik ni Belinda ngayong gabi, naligo siya ng maganda, tapos parang may inaasahan sa loob. Gayunpaman, nagpunta si Lance sa pag-aaral ni Teddy, at hindi nakabalik ng mahabang panahon. Sa katunayan, hindi nagtagal si Lance, kaya lang medyo nababalisa si Belinda sa loob nito kaya ang tagal nito. Maganda ang mood ni Belinda ngayon, hinding-hindi niya makakalimutan ang postahan na ginawa ni Lance sa kanya 3 taon na ang nakakaraan, kung nanalo siya sa top 80 ng Genius List, ipapasa niya ang True Fire spell kay Lance at, willingly, let. Minsan itong ginawa ni Lance. Paano makakalimutan si Belinda, at sa sandaling bumalik siya, naligo siya na puno ng mga inaasahan. Sa unang 3 beses, napilitan silang lahat, ngunit, maliban sa una at pangalawa, sa pangatlong pagkakataon, nakaramdam pa nga ng saya si Belinda. Hindi tumanggi at pumayag. Naghihintay, sa wakas ay bumalik si Lance. Si Belinda, sa labas ng muka, syempre, ay hindi magkusa na ipadala siya sa pintuan. Nang makitang nakabalik na si Lance, abala si Belinda sa pagbukas ng pinto, na nagkukunwaring hindi ito sinasadya. Bumalik ka na.
Tanong ni Belinda. Oo. Wala sa magandang mood si Lance, dahil nakaramdam siya ng pang-aapi. Salamat. Salamat sa ano. Kung hindi dahil sa iyo, walang ako ngayon, kung hindi dahil sa iyo, nasa bayan pa rin ako ng Smallville, ang gininto ang babae pa rin na kinaiinggitan ng buong bayan. Sige, alam ko. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, si Master ang nangunguna sa pintuan, ang cultivation ay nasa individual, hindi mapaghihiwalay sa iyong sariling pagsisikap. Ang iyong ekspresyon, napakaamo niyan. Medyo naguguluhan si Belinda, naisip niya na si Lance ay mukhang ipinagmamalaki ngayong nanalo siya sa taya, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na tuparin ang kanyang pangako, at pagkatapos ay ginawa niya iyon ng buong puso. Gayunpaman, si Lance ay napakaamo na hindi man lang niya kailangan ang kanyang pasasalamat, at hindi tumingin sa lahat ng mapagmataas, lalo pa sa hitsura na siya ay kumikita nito. Sinabi ko ang totoo, sige maaga pa. Ituro para magpahinga. Medyo naligaw si Belinda nang makita niyang si Lance ay tila nakalimutan na ang orihinal na taya na iyon, matagal na niya itong inaabangan at bigla itong nawala, medyo walang laman, at gusto niyang maramdaman kung ano ito kapag payag siya. May iba pa ba? Hindi. Good night din. O siya nga pala, hindi mo ba gusto matutunan ang totoong fire spell ko kanina? I can teach it to you. Buti na lang hindi malakas ang totoong fire spell ko, scrapbook lang ang nakuha ko, 3 lang. Layers. Nasa unang layer pa lang ako, at mahirap magsanay ng totoong fire spells. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling naglabas si Belinda ng isang natitirang scroll at ibinigay ito kay Lance. Tumayo si Lance sa pintuan ng silid at binuksan ito para basahin ito. Makalipas ang mga 10 minuto, ibinalik ni Lance ang True Fire Spell kay Belinda. Ano? Hindi ka natututo. Natarante si Belinda. Sinabi ni Lance, mayroon ka lamang 3 layer, paano ako matututo? Hindi nakaimik si Belinda, di bale 3 layers, pwede mo munang i-practice itong 3 layers Sinabi ni Lance, natapos ko na ang pagsasanay sa 3 layer na ito. Ano? Anong sabi mo? Nagtataka si Belinda kung nagkamali ba siya ng narinig. Isang napakadalisay na apoy ang lumipad mula sa palad ni Lance habang siya ay tumama. Wow! Biglang nasunog ang lupa sa harap ng bahay dahil sa isang bigkas, talagang nasunog ito sa lupa na walang natira. Sinabi ni Lance, ito ang 3 layer ng totoong fire spell na nakuha mo, sa totoo lang, ang lakas ay karaniwan. Medyo nadismaya si Lance, kung si Lance ay magkakaroon ng mas malawak na hinaharap sa landas ng Immortal Dance sa hinaharap, kailangan niyang matuto ng mas malakas na True Fire Spell. Gayunpaman, si Lance ay lubos na kumpiyansa ngayon na natutunan na niya itong mababang level na True Fire Spell, First Grade Immortal Pillar. Oh my God, nagpractice ka talaga hanggang sa 3 antas pagkatapos lamang manood ng ilang sandali. Hindi makapaniwalang tumingin si Belinda kay Lance. Ayos lang. Malumanay na sabi ni Lance, hindi nararamdaman na siya ay napakahusay, si Lance ay medyo may talino sa pagsasanay mga mababang antas na sekreto mula pa noong siya ay bata. Kinailangan ni Belinda na suriing muli si Lance, hindi niya maiwasang aminin na si Renden ay talagang makapangyarihan, napakalakas na maaaring hindi siya maging kwalipikadong maging concubine para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol dito, at sa lahat ng dating henyo na pagpapakita ni Renden, isang alon ng paghanga ang bumangon sa loob ni Belinda. Kung sinabi sa kanya na si Renden ay ganoong tao, ano ang lalabanan niya noong una pa lang ay dinungisan niya siya. Mabuti naman at natutulog ako, pagod ako sa kompetisyon ngayon. Mabuti. Pumasok si Lance sa kanyang silid at bumalik upang magpahinga. Pero si Belinda ay nakahiga sa kama, ang hirap matulog magdamag, sa madaling araw, si Belinda ay pumikit ng kalooban, biglang naramdaman, may humiga sa kanya, si Belinda ay biglang tuwang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit nalaman niyang panaginip lang iyon. Akala niya, si Renden ang umakyat, na naging sanhi ng kanyang pagtataka, handang makipagtulungan, ang resulta. Napangiti si Belinda ng mapait, hindi niya alam kung siya ba ay isang pervert sa kanyang sarili. Sa ngayon, sa silid ni Lance, sinusubukan ni Lance na pinuhin ang Immortal Pill.
Si Lance ay bumangon sa kalagitnaan ng gabi at sa wakas ay nagkaroon ng True Fire spell, para masubukan niya makita kung makakagawa siya ng isang purong Immortal Pill. Kapag nagawa na niyang gumawa ng Immortal Pill, ang unang gagawin ni Lance ay ang mag-assessment at makuha ang titulong First Grade Immortal Pill Master, at pagkatapos ay magkakaroon ng hindi lang 2 kundi 3 Immortal Pill Masters sa Yunluo. Walang kamatayang kaharian. 2007. Hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Lance. Kinuha ni Lance ang isang maliwanag na kulay na Immortal Pill sa kanyang kamay. Natapos na ito, kalahating gabi lang itong pinag-aralan ni Lance at nagtagumpay siya sa pagpino ng isang Immortal Pill. Ang Immortal Pill na ito ng Lance ay maaaring hindi mataas ang kalidad, ngunit kahit papaano ay mas mataas ito kaysa sa naunang itim. Nalaman ni Lance na mayroong 9 na tier ng kalidad ayon sa introduction book ng Immortal Pills na inisyo sa kanya ng 9 the Whist Demon King, ang isang tier ay mas mabango kaysa sa isa. Ang kasalukuyang elixir ni Lance ay tinatayang mayroon lamang isang layer ng kalidad dahil hindi halata ang bango. Siyempre, maraming mga kadahilanan na maaaring makaapekto sa kalidad, tulad ng maling paggamit ng totoong apoy, masamang materyales, mood pati na rin ang konsentrasyon, at iba pa. Parang pagsusulit, minsan makakaasa ka sa 70 puntos, minsan 50 puntos lang ang makukuha mo. Kahit estudyante ka, baka hindi ka makapasa sa pagsusulit. Ganoon din sa kalidad ng Immortal Pill. Rendan, ang aga mo bang gising? Anong tinatawa-tawa mo? Curious si Belinda sa pinto. Binuksan ni Lance ang pinto. Pumasok ka na. Pumasok si Belinda sa kwarto ni Tenzan. Anong ginagawa mo? Pinuhin ang Immortal Pill. Immortal Pill. Nagulat si Belinda, sa kanya lang naalala na 3 taon na ang nakalilipas nang kunin siya ni Lance sa bayan Smallville. Sinabi niya na si Lance ay hindi lamang malakas at may talento, siya rin ang una. Grade Immortal Pill Master. First Grade Immortal Pill Master ka talaga. Crap. Of course. Hindi pa nakakapasok sa test. Sus. Tumingin si Belinda kay Lance at biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na paghanga. Ibinigay ni Lance ang bagong practice na Immortal Pill kay Belinda para tingnan. Tingnan mo, ito ang isang Immortal Pill na matagumpay kong napino. Sige, ipagpapatuloy ko ito ngayon, hahatiin ko ang Immortal Grass na ibinigay sa akin ng tatay ko sa ilang bahagi at pinipino ito sa ilang mga butil. Abala si Belinda sa pagsasabing, pinahin mo ang dami pwede ba may share akong subukan? Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, paano yun posible? Oh! Nawala si Belinda sa loob. Ipinagpatuloy ni Lance ang pagpino, at hindi nagtagal, natapos ni Lance ang pagpino ng 15 Immortal Pills. Ngumiti si Lance, ang bawat isa sa mga Immortal na pills na ito ay may nakapagpapagaling na epekto ng higit sa 4 na milyong taon, hehe. Ang Immortal Grass na ibinigay sa akin noon ng aking ama ay 2 milyong taong gulang lamang, ngunit pagkatapos itong gawing isang Immortal Pill, mayroon itong isang epekto ng 4 na milyong taon. Nakakalungkot lang na isa lang akong rank 1 na Immortal Pill Master, kung ako ay isang rank 2 na Immortal Pill Master, kaya kung sanayin ng parehong material sa 7 o 8 milyong taon. Ang puso ni Lance ay nananabik. Para sa isang level 2 Immortal Pill Master. Ang isang 2 milyong taong gulang na immortal na damo ay maaari lamang gawin hanggang sa 4 na milyong taon ng epekto ng isang level 1 Immortal Pill Master, ngunit ang isang level 2 ay maaaring makamit ang 7 o 8 milyong taon ng epekto. Nagtanong si Belinda, paano kung ang isang level 3 Immortal Dane Master? Paano ang isang ika-4 na baitang Immortal Master? Paano ang kahit isang 5th grade Immortal Pill Master? Ang mga mata ni Lance ay napuno ng paghanga habang sinabi niya, kung ikaw ay isang ikatlong antas ng Immortal Pill Master, ang parehong material na ito ay magagawang pinuhin ng hindi bababa sa higit sa 12 milyong taon. Wow! Napuno ng pagkabigla si Belinda, isang 2 milyong taong gulang na Immortal Grass, ngunit kaya niyang pinuhin ang epektong ito. Kung ito ay isang ika-4 na baitang Immortal Pill Master, ang parehong material na ito ay maaaring pinuhin ang epekto ng higit sa 20 milyong taon. Kung ito ay isang 5th grade Immortal Pill Master, ito ay mas kapansin-pansin, hindi bababa sa maaari nitong pinuhin ang isang epekto ng higit sa 50 milyong taon.
Thirst. Ito ay isang 2 milyong taong gulang na immortal na damo maaari itong ibahin sa isang 50 milyong taong gulang na immortal na tableta. Hindi nakakagulat na isang immortal pill master na ang katayuan ay bilang. Ang taas nito. Oh, ako, si Tang Someone, balang araw ay magiging isang napakalakas na immortal pill master sa hinaharap. Sa oras na iyon, lahat ng aking mga kamag-anak at kaibigan ay masisiyahan sa aking pagkakaloob, at kakailanganin ko lamang ng mga ordinaryong materyales, ngunit gagawin ko. Magagawang pinuhin ang mga pambihirang immortal pills. Tumingin si Belinda kay Lance nang may pinanibik, ngayon naisip niya ito, isang karangalan na magkaroon ng isang immortal pill master bilang kaibigan. Sinabi ni Lance, sige, ipapadala ko ang immortal pill sa aking mga kamag-anak. Sa tatay mo. More than that, sasama ka ba sa akin? Meet the rest of my family. Mabuti. Dumating si Lance sa maliit na hiwalay na patio kung saan nagsasanay si Talia at ang iba pa. Talia, Little Fire, lumabas kayong lahat dito. Hindi nagtagal ay lumabas na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Nagulat si Belinda nang makita ang napakaraming dilag na biglang sumulpot, ang buong katawan niya ay pabago-bago sa loob, iniisip kung anong relasyon ng mga dilag na ito kay Lance. Lance, bakit nandito ka na naman, wala pang ilang taon? Sabi ni Talia. I've come this time to bring you immortal pills. Si Little Fire ay abala sa pagsasabing, Brother Chen, maaari mo na bang pinuhin ang purong immortal pills ngayon? Oo, halika. Mamigay ng tig-isa. Kinuha ni Lance ang immortal pill at iniabot ang isa sa bawat tao. Tumingin si Talia kay Belinda at nagtanong, siya. Ang kanyang pangalan ay Belinda, at ito, kung paano siya ipakilala, siya ay isang babaeng dinungisan ko sa nakaraang buhay, at nakaramdam ako ng utang na loob sa kanya sa buhay na ito, kaya binigyan ko siya ng tulong. Oh, ito ay dahil. Sinabi ni Lance kay Belinda, Belinda, ito ang aking panganay na asawa, si Talia, ito ang aking bunsong asawa, si Harleen, Sina, Rosan, Yuna, at Sasha. Xiaobay. Lahat sila asawa mo. Nagulat si Belinda. Oo, sinundan nila ako hanggang sa mundo ng mga espiritu hanggang ngayon, sila ang aking pinakamahal na kapamilya, at ngayong hindi pa sila nagiging immortal, dito muna sila naglilinang. Oh! Tiningnan ni Belinda si Talia at iba pang magandang babae na hindi gaanong maganda sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng biglaang pagkawala sa loob, naisip niyang single pa rin si Renden sa buhay na ito, salamat sa kanyang mga pantasya. Hello, Belinda, bati ng lahat kay Belinda. Gayunpaman, ang hitsura ni Belinda ay hindi makatakas sa mga mata ni Talia, at tila kilala agad ni Talia ang kanyang puso. Sinabi ni Lance, magpahinga ang lahat at uminom muna ng immortal pill, sa palagay ko, sa immortal pill na ito, dapat mong maabot ang isang quasi-immortal sa lalong madaling panahon. Ang immortal pill na ito ng Lances ay magagarantiya lamang na maaabot nila ang quasi-immortal sa lalong madaling panahon, ngunit hindi magiging mga immortal. Dahil ang threshold para maging isang immortal ay masyadong mataas, kung ilang milyong taon ng immortal pills ang kailangan para makamit ito, noon ay napakaraming immortal na magsasaka sa immortal realm na naging immortals na walang masasabi kung ilan ang magiging immortals. Isang araw sila sa maliit na hiwalay na patio. Bago umalis, tahimik na sinabi ni Talia kay Lance, ang Belinda na iyon, parang may nararamdaman siya para sa iyo, sa lahat ng paraan, dinungisan mo siya sa dati mong buhay, dapat. Oo, ayaw niya akong patayin noon. Oh, hindi ko inaasahan na magiging napakahusay mo pa rin kahit sa immortal realm, sabi ni Talia. Haha, ganun ba? Handa na kayong lahat na mag-assess ng isang first-grade Immortal Pill Master ngayon, tama, at pagkatapos ay ikaw ang magiging pinakasikat na batang henyo sa Cloud Gong Immortal Kingdom. Hehe, kung ganoon ay maraming magkakagusto sa akin kung ano ang gagawin. Sinadya ni Lance. 2008. Tumitig si Talia, malamig na halo. Sa gabi, umalis sina Lance at Belinda, habang ang mga kamag-anak ni Lance ay nagpatuloy sa kanilang paglilinang. Sa pagbabalik, abala si Belinda. Bakit ayaw mong magsalita? Hindi. Kanina pa sinasabi, kakaiba buong araw ngayon.
Oh, naglakas loob si Belinda. Brendan, may tanong ako sa'yo. Sabihin mo. Sinabi mo ba sa iyong mga babae ngayon na ikaw ay dahil nakaramdam ka ng utang na loob sa akin? Oo. Bakit pa ako magiging mabait para tulungan ka? Ang ganda mo ba namang babae? Paano ba naman? Sino ba sa mga babaeng to ang mas masama ang poster mo? Oh, nawala sa loob si Belinda. Sabi ni Belinda, kung gayon, naging ika-69 na rin ako sa listahan ng henyo ngayon, at anumang utang mo sa akin ay sapat na para mabayaran iyon. Nako, kung sa tingin mo ay mababawi ang galit na dinungisan ko sa iyo noon, it's considered compensation. Syempre pwedeng i-offset, so what about after me? Sinabi ni Lance, maaaring wala akong gaanong may pagpapatuloy na tulungan ka sa hinaharap, ngunit nasa iyo ang karamihan. Naiintindihan ko. Naisip ni Belinda na itataboy siya ni Lance at halos hindi umiyak. Uminom si Lance ng isang immortal pill, here you go. Ah, akala ko ba wala? Biro lang, sige, bumalik ka at maligo ka ng mabuti. Bakit? Hehe, yung pangako natin 3 years ago, hindi mo makakalimutan, kung makapasok ka sa top 80, willingly you follow me, hehe. Ah, meron ba? Namula si Belinda, paimbabaw na ibinaba ang ulo para sabihin, sa totoo lang, inaasahan niya ito kagabi, na napaka-ipokrito, ngunit siya ay isang babae, at ang pagiging reserba ay naiintindihan. Gusto mong tanggihan ito, pagkatapos ay kalimutan ito. Si Lance ay mukhang hindi interesado. Ah! Nababalisa si Belinda sa loob. Ah! Naalala mo. Kinailangan ni Belinda na tumango, I remember. Haha, balik na tayo. Pagkabalik ay agad na naligo si Belinda. At pumunta si Lance sa lugar ni Teddy. Brendan, ano ang gusto mong hanapin sa akin Huwag kang mag-alala, sinilip ko ang korte ngayon, ang emperador, kahit na hindi nasisiyahan sa pagkawala ng mga maharlikang inapo sa unang lugar, ay hindi ito sinisisi sa iyo, ngunit higit pa. Pinarusahan niya ang mga maharlikang anak. Ang Stacy Princess na iyon, na natalo sa iyo, ay pinarusahan din. Ah! Akala ko papatayin niya ako, iniisip na banta ako sa kanyang imperyo. Medyo hindi inaasahan na sabi ni Lance. Brendan, masyado mong iniisip ito, gaano ka man kay talento, isa ka lang pre-human immortal, kung gusto mong bantayin ang Daoyungang Immortal Kingdom, dapat makuha mo man lang ang Earth. Immortal level, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Mukhang ganon. Ang Cloud Violet Princess na iyon ay tila napakasama ng loob sa iyo pagkatapos na parusahan ng emperador, dapat kang mag-ingat kamakailan, kung sakaling gumawa siya ng masama, huwag pumunta saan man sa bahay kani-kanina lamang. At saka, kahit na ang emperador ay hindi nakikitungo. Kasama mo, ipinahayag din niya sa mga courtier na medyo walang galang ka sa iyong mga salita sa Immortal Kingdom, at na hindi mo talaga itinuturing ang Immortal Kingdom bilang iyong tahanan sa loob, at gusto ng emperador na mas disiplinahin kita. Ipinapaalala sa iyo ng emperador iyon. Ah! Tama, talagang hindi minahal at inalagaan ni Lance ang lugar na ito bilang kanyang tinubuang bayan. Uminom si Lance ng ilang immortal na table task. Ah, Brendan, saan mo nakuha ang walang kamatayang pills? Ama! Isa itong immortal pill na ginawa ko mismo. Nako, huwag mo akong kulitin. Tumawa si Teddy, alam ni Teddy ang isang bagay, si Lance ay pumunta para makiusap kay Master Chen na tanggapin ang isang disipulo at tinanggihan, hindi ba, si Lance ay nagdusa ng maling akala dahil dito. Sige, ibibigay ko pa rin ito sa iyo, kunin mo at bigyan ng isang piraso sa iyong madrasta. Hindi na nag-abalang patunayan ito ni Lance at mabilis na umalis. Nag-aalala si Teddy, hindi naman talaga ito delusional, di ba? Hindi niya kasalanan, kung tutuusin, masyadong marangal ang status ng Immortal Master, taon-taon ay may hindi mabilang na mga tao na gustong maging Immortal Masters ngunit nabigo at nauwi sa maling akala, sayang. Nang bumalik si Lance sa kanyang tirahan, si Belinda ay matagal nang naghihintay, at nakatayo sa pintuan. Naghihintay sa akin. Sino ang naghihintay sa iyo? Belinda nahihiyang tumakbo pabalik sa kanyang silid. Agad siyang sinundan ni Lance, pagkatapos ay isinara ang pinto.
Ang nangyari pagkatapos noon ay hindi gaanong pambata at hindi na dapat banggitin sa ngayon, ang tanging bagay na maaaring banggitin ay pagkaraan ng isang oras, si Belinda, ay nakaramdam na ng malalim na hindi mapaghihiwalay kay Lance. Sa ikatlong araw, opisyal na natapos ang Genius Rankang Re-Rankang Competition, napuspusan na, at si Prinsesa Meghan, na nasa huling yugto ng Human Immortal, ay nanalo sa unang pwesto sa antas na iyon. Ang nangungunang tatlo sa anggit ng yugto ng Human Immortal ay ang mga royal descendant pa rin, at tanging ang unang lugar sa unang yugto ng Human Immortal na yugto ay nakuha ni Lance. Ang emperador ay bahagyang hindi nalulumbay bilang isang resulta. Young Master Renden, ano ang susunod mong plano? Pumunta sa Upper Yama Island at suriin ang titulo ng First Class Immortal Master. Sabi ni Lance. Kailangan mo talagang umalis. Oo. Maya-maya lang, dumating ang mayordoma para ipaalam. Young Master, gusto ng Master na pumunta ka. Dumating si Lance sa bulwagan kung saan naghihintay si Teddy kay Lance. Pare, ano yun? Rendan, humanda ka? Sumama ka sa akin sa palasyo, pinapatawag ka ng emperador. Oo, okay. Agad na sinundan ni Lance si Teddy sa Immortal Kingdom Palace. Napakalaki ng Immortal Kingdom Palace, at hindi makakalipad si Lance at ang iba pa, nakakalakad lang sila. Habang naglalakad sila sa isang pangunahing kalsada, nakita ni Lance si Prinsesa Meghan sa hindi kalayuan. Natarante si Teddy at dinala si Lance para magbigay galang. Pagpupugay kay Prinsesa Meghan. Gumawa si Teddy ng bahagyang serye. Tiningnan ni Prinsesa Meghan sina Lance at Teddy, pagkatapos ay sinabi, hindi na kailangang saluduhan si Servant Zabel. Salamat, Prinsesa. Nagpahiwatig si Teddy kay Lance na magbigay galang. Si Lance, gayunpaman, ay tumingin sa damit ni Prinsesa Meghan ngayon, na napakaganda, at mukhang medyo nataranta, gusto talaga siyang idiin. Habang nag-iisip ng walang kaparerekon, may galit na pagbulyaw mula kay Prinsesa Meghan, sapat na ba ang nakita mo? Nag-iisip. Hindi pa. Walang malay na sabi ni Lance. Rendan. Namuti ang mukha ni Teddy. Si Lance ay bumalik sa kanyang katinoan at nagsabi, tapos na, marami na akong nakita, kailangan kong sisihin si Prinsesa Yunmeng sa pagiging napakaganda, masyadong mapanakop. Kung tutuusin, ang isang pangarap na manliligaw mula sa nakaraang buhay ay tiyak na magkakaroon ng mahusay epekto kay Lance, na parang gaano katagal na siyang hinahangaan ni Lance ngayon. Nagpanik si Teddy, Meghan Princess pagpapatawad, ang aking anak na lalaki ay hindi nakakita ng anumang magandang babae, kaya malapit na makita Princess mo, hindi maaaring makatulong ngunit pansamantalang, tumingin naliligaw, sana Princess kapatawaran . Si Prinsesa Meghan, na naiinis, ay biglang nabawasan ang galit, at sinisilin si Teddy na makapagsalita, sinabing mahirap magalit. Nanlumo si Lance, na hindi pa nakakita ng magandang babae, si Lance ay natulog sa hindi kilalang bilang ng mga dilag. Sinabi ni Prinsesa Meghan, lingkod Zabel, inaasahan kong babalik ka at disiplinahin mo na maayos si Teddy, huwag mong isipin na dahil lang sa nanalo ka sa unang pwesto, sa tingin mo ay napakahusay mo. Ako, si Prinsesa Meghan, hindi isang bagay na maaaring DA ng sino man ang kanilang sarili. 2009. Oo, tinuruan ka ng prinsesa ng leksyon. Si Teddy ay abala sa pagtango ng ulo. Sa oras na ito, isang sigaw ang lumabas mula sa hindi kalayuan, tama si Prinsesa Meghan, huwag mo nang tingnan kung anong uri ka ng polaka, naglakas loob ka ring isipin ang prinsesa. Tumingin ang mga mata ni Lance, ito ay isang binata, nakilala siya ni Lance, siya ay isang pangalawang antas na Immortal Pill Master, ang disipulo ni Master Chen, na tinatawag na Amiyaw. Agad na itinuro ni Lance ang Amiyaw na iyon at sinabing, maniwala ka man o hindi, babaliin ko ang mga paa ng iyong aso. Ang Amiyaw na ito ay isa lamang level 1 Immortal Pill Master, kahit na siya ay nasa pre-human Immortal Realm, ngunit ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay napakababa, iyon ay, siya ay may isang walang laman na kaharian, at ang kanyang mga spell at iba pang mga bagay ay dapat na napakahirap, dahil magkaiba sila ng focus, at karamihan sa kanyang kaharian ay kinakain din ng Immortal Pills. Labis na hinamak ni Lance ang gayong mga tao.
Nang makita ni Miao na pinagalitan siya ni Lance, nagalit siya at sinabing, Brendan, ayaw mo bang tumambay sa Yunluo Immortal Kingdom? Mapanghamak na sinabi ni Lance, hindi ko alam kung sino ang hindi gustong tumambay, mayroon akong 100 paraan para mawala ka sa negosyo dito, huwag mong tingnan kung anong uri ng lakas ang mayroon ka at maglakas loob na maging mayabang. Sa harap ko, hindi mo man lang ako matalo sa isang daliri. Tama na. Sa sandaling ito, sumigaw si Prinsesa Megan. Siniko ni Prinsesa Megan si Lance, Brendan, huwag kang masyadong lumayo, karapat-dapat ka lang na ikumpara kay Master Amiao. Ano ka ba, ano Maya, hindi mo ba talaga alam? Fine, then I'll sabihin sa iyo, huwag mong sabihin na nanalo ka ng 1 beses sa unang pwesto sa Pre-Human Immortal Period, kahit na nanalo ka sa unang pwesto sa Pre-Human Immortal Period sa loob ng 5,000 taon na sunod-sunod, hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa isang first-grade Immortal Pill Master. Sa pagtingin sa Yunluo Immortal Country, maraming henyo, ngunit isa lang ang first-grade Immortal Pill Master. Hindi ko talaga alam kung saan ka may lakas ng loob na tumayo sa harap ng isang first-grade Immortal Pill Master at magsabi ng mga nakakabaliw na bagay. Si Lance ay galit na pinagalitan ni Prinsesa Megan, hindi inaasahan na ang katayuan ni Amiao ay napakataas sa mga mata ni Prinsesa Megan. Magsasalita pa sana si Lance, natarante si Teddy, Princess Megan, sana mapatawad mo ako, na, pinatawag tayo ng emperador, kailangan na nating magmadali, Brendan, aalis na tayo. Natarante si Teddy at hinayla si Lance palayo. Ngumuso ang Amiao na iyon, ano ba, nakakatawa. Prinsesa Megan, huwag kang makisama sa mga ganitong klaseng tao, pero na, pag-aralan natin ang pill na gusto mo. Okay, then, I'll leave it to Master Amiao. Sinundan din ni Princess Megan si Amiao. Grass, kamangha-mangha ang isang first-class Immortal Pill Master, isa rin akong first-class na Immortal Pill Master, may nakakita na ba sa akin ng sobrang inflated? Nagmura si Lance sa pagkagalit. Nag-alala si Teddy saglit, tila nag-ilusyon talaga si Rendan. Rendan, nagpunta ka ba para makiusap kay Master Chen na kunin ka bilang isang disipulo noon? Oo. Sa palagay ko ay maaari din akong maging isang Saiyan Master, kaya nagpunta ako upang magmakaawa sa kanya na tumanggap ng isang disipulo, ngunit sa kasamaang palad, ang lumang bagay na ito ay walang pangitain, ngunit okay lang, ako ay isang first grade Saiyan Master ngayon. Rendan, sayang, alam kong gusto mo talagang maging Saiyan Master, ngunit napakaraming tao sa mundo ang gustong maging Saiyan Master. Gaya ng sinabi ni Prinsesa Megan, may mga henyo bawat taon. Ngunit walang mga Immortal Masters, at ang status ng isang first-grade Immortal Master ay maraming beses na higit sa isang henyo na tulad mo. Panginoon Ama, ano ang ibig mong sabihin, hindi ka naniniwala na ako ay isang first-grade Immortal Pill Master? Mil, itigil na natin to, okay? Kalimutan mo na lang kung ayaw mong maniwala. Sige. Nakarating na tayo sa Immortal Lowen Hall, humanda ka. Pumasok sina Lance at Teddy sa Immortal Lowen Hall kung saan nagbabasa ng libro ang emperador. Ibigay mo ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Ibigay ang iyong paggalang sa kanyang kabanalan. Parehong yumuko sina Lance at Teddy. Gayunpaman, ang emperador ay tila hindi niya narinig ang mga ito at nagbabasa pa rin ng libro nang hindi gumagalaw. Medyo natakot ang mukha ni Teddy nang makita ito. Habang si Lance, ngunit may galit sa kanyang puso, damo, masyadong walang galang. Matalino si Lance, at muling sumigaw ng malakas, banigalang ni Renden ang kanyang kamahalan. Ang emperador ay kailangang magpanggap na magre-react, kung siya ay patuloy na magkukunwering hindi napapansin, kung gayon ay magiging halata na siya ay gumagawa ng isang sinadya, at ito ay magiging kahihiyan sa emperador. Oh, nandyan ka pala. Ibinaba ng emperador ang kanyang libro at sinabing, kanina lang ako nawili sa pagbabasa, hindi ko man lang alam na may tao rito. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, kalokohan lang. Si Teddy ay medyo kinakabahan sa loob sa sandaling ito, hindi alam kung si Lance ay magiging sanhi ng pagkagalit ng emperador, sinasadya ng emperador na ipalabas ang mga ito, ngunit sinira ito ni Lance. Makahulugang tiningnan ng emperador si Lance. Sa loob ng puso ng emperador, hindi niya gusto si Lance.
Rendan, pagkatapos ng iyong reincarnation, talagang iba ka sa dati mong buhay, mas matalino ka rin, at higit sa lahat, medyo mas matapang ka kaysa sa dati mong buhay. Sabi ng emperador. Ang mukha ni Teddy ay pumuti, at siya ay bala sa pagsasabing, ang kanyang kamahalan ay nagbabayad para sa kanyang mga kasalanan. Anong kasalanan? Sinabi ko bang ikaw ang may kasalanan? Sinabi ni Lance, kamahalan, ano ang utos mo para sa paghahanap sa ating mag-ama ngayon? Kayo ba ang aking mga sakop, dapat bang may utos sa inyo na pumunta? Ngumuso ang emperador. Sinabi ni Lance, kung gusto ng emperador na pupunta tayo, kung may sasabihin ang emperador, sabihin mo lang ng diretso, huwag kang magpatalo, ganoon din ang pakikitungo ko sa mga tao, kung iniisip ng emperador. Hindi ko gaanong iginagalang ang maharlikang pamilya, kung gayon maaari akong maging isang bagay sa harap ng mga tao sa hinaharap. Rendan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Natarante si Teddy at pinigilan ito. Sabi ng emperador, okay lang, hayaan mo siyang magsalita. Sinabi ni Lance, wala akong masabi, hindi tayo hinahanap ng emperor ngayon, ito ay hindi hihigit pa sa medyo maingat lang siya tungkol sa akin sa loob, natatakot na malampasan kita sa lakas sa hinaharap. Ano ang sinabi mo? Natatakot ka. Rendan, pinatawa mo ang hari dahil nanalo ka sa unang pwesto at magiging maingat ako. Kung gayon ano ang dapat kong gawin sa aking anak na babae, si Meghan, at ilang mga prinsipe, na have won the first prize an unknown number of times. Mukhang na-overestimated talaga kita. Hindi ba? Ngumiti si Lance. Nakita ng emperador na si Lance ay hindi masyadong matalino, medyo lumulutang, at medyo mayabang na nagsalita, at biglang, nagkaroon siya ng unang impresyon kay Lance. Ang ganitong uri ng tao, kahit na siya ay isang henyo, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay hindi maganda. Sige, pwede na kayong umalis. Sabi ng emperor na may naiinip na pagwagayway na kanyang kamay. Gama ng loob ni Teddy at abala sa pagsasabing, aalis ang aking abang lingkod. Gayunpaman, si Lance ay abala sa pagsasabing, sandali, kamahalan, narinig ko na si Prinsesa Meghan ay naghahanap ng manugang, iniisip ko kung may pagkakataon ba ako. Huwag mag-alala, gagawin ko. Ikaw. Match. Pinutol ng emperador si Lance at malamig na ngumuso. Natarante si Teddy at hinayla si Lance palayo. Pag-alis sa Immortal Lowenhall, galit na sinabi ni Teddy, Rendan, bakit hindi ka napigilan, hindi ka naman masyadong masungit na tao noon, bakit ka nag-i-ignorant at mayabang ngayon? Sa kabutihang palad, hindi galit ang emperador, kung hindi. Si Teddy ay pawis na pawis. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat at sinabi, Panginoon Ama, huwag kang masyadong abala sa pagsisi sa akin, sadyang ako ay kumilos na mayabang, at walang alam. Dahil dito, malamang na naisip ng emperador na wala akong kakayahan na makamit ang mahusay. Bagay, kung hindi, mapapaalis niya tayo ng ganoon kabilis. Nagulat si Teddy, hindi inaasahan na mas matalino si Rendan kaysa sa inaakala niya. Panginoon Ama, wala kang silbi na patuloy mong ipahayag ang iyong katapatan, kung sa tingin ng emperador ay wala kang makakamit na anumang bagay, kahit na hindi ka tapat, hindi man lang siya mag-abala sa pakikitungo sa iyo. Kung ikaw ay napakatalino at ambisyoso sa isang sulyap at hindi niya makita, pagkatapos ay bantayan kanya kahit gaano kakatapat. 2010. Rendan, baka hindi kasing husay ng inaakala mo ang Emperor, tutal, sa paningin niya, mahina ka pa rin, lahat ng malakas na Earth Immortal ay ipinagmamalaki, isa ka lang pre-human immortal. Na maging maingat, hindi kinakailangang mag-isip ng masama tungkol sa malalakas na Earth Immortals. Sana ay masyado akong nag-iisip nito. Ayaw ni Lance na may mangyari, ang mga layunin ni Lance ay ambisyoso, kahit na si Lance ay naging makapangyarihan sa hinaharap, si Lance ay hindi interesado sa pag-agaw ng isang maliit na immortal na kaharian at nagiging Earth Emperor dito. Pagka-uwi ni Lance, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda sa paglalakbay sa Upper Faiyan Continent para makuha ang titulong First Grade Immortal Master. Kapag nakuha na niya ang titulong First Grade Immortal Master, kikilalanin ng lahat si Lance bilang First Grade Immortal Master. Belinda, papunta ako sa Upper Faiyan Continent, gusto mo bang sumama sa akin? Kinabukasan, nagtanong ang Don.
Ngayon na ba? Tama. Good. Pero mahahanap mo ba kung napakalayo nito sa Upper Yama? Maglaan ka ng oras para hanapin ito. Agad na umalis sina Lance at Belinda. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sina Lance at Belinda sa imperial na kabisera ng Yunluo Immortal Kingdom, may nag-uulat sa kinaroroonan ni Lance. Sa pag-uulat kay Stacy Gongzi, dinala ni Renden ang Belinda na iyon at umalis sa imperial na kabisera ng Immortal Kingdom. I can't believe he left the capital. That's good. I was worried he was hiding at home for a chance. Where did they go? Mukhang papunta ito sa Upper Feian Continent. Magsama ka kaagad ng ilang tao, at pumatay kapag nakakita ka ng tamang pagkakataon. Utos ni Princess Stacy. Oo. Teka, pupunta rin ako. Prinsesa, huwag na, hintayin mo na lang ang balita natin sa kabisera. Isang pre-human immortal Renden, hindi ba pwedeng bantapan niya ang kaligtasan ko, kung hindi man lang niya ako maprotektahan, ano pa bang silbi ng basurahan mo? Titingnan ko ang desperado ni Renden. Mata at sa wakas ay pinugutan ang kanyang ulo, tingnan ko kung maglakas loob pa rin siyang maging mayabang sa aking maharlikang teritoryo. Totoo rin ang sinabi ng prinsesa. Hindi alam ni Lance na hindi siya sineseryoso ng emperador at sinakal siya, ngunit may isang taong labis na nagalit sa kanya. Iyon ay si Prinsesa Stacy. Kahit na si Prinsesa Stacy ay isang magandang babae, siya ay minamahal ng libu-libong tao mula pa noong siya ay bata pa, at ang kanyang puso ay hindi na makayanan ang anumang kawalang galang. Tinalo siya ni Lance, hindi niya inisip na ito ay isang bagay sa kanyang sarili. Lakas, ngunit isang bagay sa pagmamataas ni Lance, at kung sino pa man ito, maaaring sinadya niyang magpalabas ng tubig para manalo siya at hindi hayaang matalo siya ng nakakahiya. Lahat, binubugbog siya. Kamatayan, bago pa man umalis si Stacy Gong sa singsing, hinatulan na niya ng kamatayan si Lance. Gayunpaman, hindi niya maaaring patayin ng hayagan si Lance, ngunit kailangan din niyang isagawa ang pagpaslang sa likod ng lahat, kung hindi ay makakatanggap siya ng napakalaking opinyon ng publiko, at gayon din, makakasira ito sa kanyang reputasyon. Si Prinsesa Stacy, kasama ang tatlong malalakas na lalaki, ang tatlong malalakas na lalaki na ito ay isang huli na human immortal at dalawang mid-human immortals, iniwan ng palihim ang Immortal Empire Capital, at sinundan si Lance. Belinda, may in sa unahan, gabi na, magpahinga muna tayo, hahabol tayo bukas. Sabi ni Lance, 2 araw silang naglakad at nakarating sa isang maliit na bayan, ang bayang ito ay hindi kasing unlad ng Smallville Town. Iisa lang ang inn. Mabuti. Pumasok si Lance sa inn at nag-book ng kwarto, halatang maraming bakanteng kwarto, isa lang ang nabook ni Lance, na mula si Belinda, ngunit sa loob-loob niya ay puno ng pag-asa. Pagkatapos ng araw na iyon ay pumayag siya, alam niyang kaya niya. Hindi na muling iiwan si Lance. Ngayon sa malayo. Prinsesa, gagawin mo ba? Huwag kang magmadali, nasa hangganan pa rin ito ng Yunluo Immortal Kingdom, maghintay hanggang sa lisanin nila ang mga hangganan ng Yunluo Immortal Kingdom. Sa loob ng ilang araw, papasok sila sa mga hangganan ng Sunless True Kingdom, at sila ay maghahampa sa oras na iyon. Mabuti, para isipin ng lahat na ang mga tao ng Sunless True Kingdom ang pumatay kay Renden, at si Teddy ay walang reklamo, at kailangang tapat na magtrabaho para sa Yunluo Immortal Kingdom sa hinaharap. Hehe, ang bait naman ng prinsesa. Noong gabing iyon, ilang beses pang umikot si Lance kay Belinda bilang pag-asam sa mabilis na tibok ng puso ni Belinda. Humiga si Lance sa kama kasama si Belinda at ngumiti, ngayon, sa pagkakataong ito, bakit hindi ka tumanggi? Ako. Hehe. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa isip ni Lance, nakikipaglaro pa rin sa mga babae. Senior Demon King? Bakit mo iniistorbo ang mga tao sa kalagitnaan ng gabi? Sabi ng panloob na boses ni Lance. Ikaw, parang hindi mo alam kahit kay titing na nasa panganib ka. Anong ibig mong sabihin? May sumusunod sa iyo at sinusubukan kang patayin. Sino? Paano ko malalaman kung sino? Nainas lang ako at gusto kong makita kung kamusta ka, ngunit hindi ko inaasahan na may makikita akong sumusunod sa iyo 12 ng milya sa likod mo. Damn,
Sinong masungit na tao ang nagtatangkang saktan ako? Gamulong si Lance at sinubukang bumangon. Sige, huwag kang mag-alala, ngayon ko lang narinig na wala silang gagawin sa ngayon, gagawin nila yun kapag nakapasok ka sa Sunless True Kingdom, kaya safe ka sa ngayon, dahil ligtas ka. Sa ngayon, huwag kang mahuli, magpanggap na hindi mo napansin, at gawin mo ang dapat mong gawin. Damn, paano ako kakalma ngayon, kung mamamatay na talaga ako, paano na ang mga kapamilya ko na nasa Immortal Kingdom? Siya nga pala, Senior Demon King, hindi mo ba ako matutulungan na alagaan ang mga taong iyon? I'm sorry, hindi ako mapadpad dito kung kaya ko lang, so I expect you to come help me later. Then what? By the way, anong lakas ng taong sumusunod sa akin? Isang late human immortal, dalawang mid-human immortals, at isang babae, ang pre-human immortal. Ang pre-human immortal na babae na iyon ay tila tinawag na prinsesa ng tatlo pa. Prinsesa Stacy. Ha, parang. Shit, siya talaga. Galit na galit ang puso ni Lance, sa katunayan ay nahulaan na ito ni Lance sa simula pa lang. Senior Demon King, dapat may magagawa ka, tapos ang human immortal level ay masyadong mahina para sa iyo. Mali ka, wala talaga akong paraan, hindi maabot ang latigo. Rendan, hindi ako magsisinungaling sa iyo, hindi lang ikaw ang henyo na gusto kong linangin sa mga nakaraang taon. Anong ibig mong sabihin? Sa ngayon, mayroon akong kabuoang 30 henyo, ngunit sa kasamaang palad, sa bawat pagkakataon, hindi ko nalilinang kung gaano sila kalakas, at pagkatapos ay namatay sila, kaya't ang isa ay namatay, ang isa ay nilinang, at hanggang ngayon, kasama ka ay 30 taon na. Gayunpaman, hindi mo sinasadya, wala ka sa aking cultivation noon, dahil hindi ka pa nakakarating sa Immortal Realm, mahina ang pakiramdam ko sa iyong pag-iral, masasabi ko pa na bago ka dumating sa Immortal Realm, hindi ko alam ang pag-iral mo, sa sandaling dumating ka sa Immortal Realm, naramdaman ko lang ang pag-iral mo. Sabi ni Lance, so, ngayon sa Immortal Realm, bukod sa naisip ko, may isa pang nilinang mo, ako ang biglaang dagdag, siya ang nililinang mo simula pa bago ako umakyat dito. Forget what they doing, keep on doing.